Okay, so nag-uusap kasi kami ni Sir JB. Sabi ko, nagbilang ako ng office dito sa Bataan. Meron na tayo isang IMG Balanga, magkakaroon tayo ng IMG Dinalupihan, tapos magkakaroon tayo ng Reveal. By the way, sa lahat gusto maging reseller sa Bataan, so may stockist na po tayo sa Dinalupihan. So, isang office natin. Tapos dito po sa Balanga. So, 4 na office. Tapos punta pa tayong, anong tawag dito? Sa Bulacan. Inspire Bulacan. By the way, sa lahat mga gustong maging part or business partner natin sa Bulacan, Inspire Brands. PM ka lang sa personal FB ko. So, pinag-usapan namin. Sabi ko, ang dami ko namang office. Parang ang dami kong anak. Samantalang iba, madaming anak. Ano lang, nag-yosi lang sa terrace. Pag ganun. But anyway, I'm happy doing all these things naman. Okay? Anyway, usapang sales tayo. Dito tayo mga kapatid. Usapang pagbebenta. Alam nyo, isa sa pinaka-rewarding o pinaka-paraan para tayo yumaman is magpunta ka sa sales. Pagbebenta kapatid. Kasi ang income mo sa sales, hindi, po siya, unlimited. Kung magkano yung gusto mong maging income, kaya mo sabihin, kaya mo i-dictate, kaya mo siya makuha. Okay? So, ayan ang magic. O ayan ang isa sa mga rewards ng or if you are going to sales, okay? Pero ganito, warning lang, warning sa lahat. Yayaman ka sa sales pero hindi siya ganun kadali. At ang pagbebenta po, para malinawan natin, it's a process, okay? So kaya ngayon, ipapaliwanag ko po sa vlog ang process kung paano tayo makabenta o bago ka makabenta at ano yung tamang goal mo at ano yung mga pagdadaanan mong steps bago ka makapag-close ng deal. Okay? Yan po muna. Alam nyo, kanina lang meron akong pinapanood. Di ko alam kung sino nadaan ako dahil ko pinanood eh. Only 2%, okay? Only 2% po ang nako-close mo or according to stat ng first time. So, first time mo call, di ba wala naman agad bumili ng product mo, di ba? Unang tanong ba, bumili na agad? Hindi di ba? Only 2% ang may ganon. At napakapalad mo kapatid, congratulations sa'yo, di ba? Kung ganon. Mostly dumadaan tayo sa process. So ngayon, ipapakita ko sa inyo, okay? Alright, so sa sales tayo. Ito po ang mga nakikita kong process. At present po ngayon, nasa sales tayo ngayon. So unang-una na, meron tayong Reveal, beauty products. Sales na sales yan, di ba? And second, Inspire, software solutions at mga hardware, sales yan, di ba? IMG Rockstars, sa sales din tayo. SMDC, sales tayo. Condo, and other businesses. Ano pa ba? Jewelry, Aling Tisay. Kapartner natin si Aling Tisay. Sa lahat mga gusto maging reseller ng jewelries. So, lahat po ng yan, ang punto lang natin, o yung target natin dyan, ay makabenta. Okay? Kaya naaaral ni Rockstar ang sirkulasyon, ang proseso. Kaya ito, pipresent ko sa inyo. Okay? So, una po, dito tayo. Kita ako. Likot ko na po. So, una, kailangan madami ka munang leads. Okay? So, madami kang leads. Explain natin mamaya, di ba? Bago tayo makabenta. So, leads muna. Pag madami ka ng leads po, doon na papasok ang mga inquiries. Okay? At pag nag-inquire, doon ka lang magpipresent. Alright? At pag nag-present ka, eto po, ano ibig sabihin ng F1, F2, F3, F4? Ang ibig po siya sabihin yan, follow-up, 1, 2, 3, 4. And, minsan 10 times. Doon ka pala makapag-close. So gusto ko lang pong ipakita sa inyo ang lalakbayin bago ka makabenta ng isang produkto mo. Minsan 5 follow-ups, 6 na follow-up. Kaya iba mainipin eh. Pagka-present niya, gusto niya, hindi ka bibili. Ano, isang presentation pa lang yan kapatid. Wala ka pa sa follow-up. Nasa third stage ka pa lang. Presentation pa lang. O yung iba, nag-post lang ng ganito sa FB nila. Wala naman bumili eh. Leads pa lang yun kapatid. Dito ka pa lang. Hindi ka pa nagko-close ng deal. Wala ka pa dito, wala pa dito, wala pa dyan, and dyan. Ganun po ang lakbayin ng pagbebenta. Okay? Hindi ko po kayo dinidiscourage. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang katotohanan bago ka makabenta. Alright? So ngayon, itong circle po na yan, ano natin? I-dissect natin. Alright? So ito, leads. Okay. So, dito tayo magsimula. Ito po yun. Ito yung simula. Okay. So, unang-una po, para ang target natin, ganito, ang targetin mo, dapat madaming leads. Kasi pag madami kang leads, for example, 1,000, alright, mas madami mag-inquire. At pag mas madami mag-inquire, madami ang makikinig sa'yo sa presentation.
At pag madami nakinig sa presentation, madami kang ipa-follow up. At pag madami kang ipa-follow up, marami kang i-close. Kaya lahat na yan, nagsisimula dito kapatid. Ito ang pag-isipan mo kung nasa sales ka. Yan ang pagtuunan mo ng pansin. Hindi ka agad niisip, paano kaya maka-close? Paano kaya siya bibili? Hindi muna, dito ka muna. Kapatid, dito ka muna sa stage 1. Alright? So kaya ito, bibigyan ko kayo po ng tips. Okay? Sa tinagal ko na rin po sa industriya ng pagbibenta, nakabuo na rin tayo ng formula. Kaya share ko po siya sa inyo, okay? So, ang leads, number 1 po, para makakuha ka ng mas maraming leads, you need to diversify. Iba-iba ang approach mo. Iba-iba ang pinapakita mo sa mga tao. Hindi po pwedeng, lagi ka na lang may poster, araw-araw poster, magsasawa sila. Wala nang aakyat sa'yo. Alam niyo, pag kami po nagpo-poster, walang masyado. Pero pag nag-TikTok ako, ang dami, di ba? Pag gumanon na yung kamay natin, tapos ganon. Yun naman, dami nang nag-inquire. So, we diversify. Nagda-diversify. Kaya mapapansin nyo misa ng posting ni Doc, merong sabi-sabi, di ba? May sabi-sabi si Rockstar. Merong short video. May video clip ako coming from YouTube. Because you need to diversify. Because, why? What is the reason? Because kasi iba-iba yung possible clients mo. Iba-iba yung prospects mo. Lalo kung gusto mo na manggaling sa iba't ibang social status. Depende yan. Hindi ko alam kung anong products meron ka. And kahit naman isa, ang pinagkukuhanan ng iyong kliyente, kaya iba-iba din makita nila para maging mas interesting. Tandaan mo, ang leads po ang magpapapasok sa'yo sa inquiries. Okay? Pag walang leads, walang inquiries. Kaya bago sila makapasok sa inquiries, kailangan dun muna sila. Gawin mong interesting kung ano yung binebenta mo. Gawin mong interesting muna ang posting. Sa pintuan pa lang, sa labas pa lang, sa daan pa lang, ma-attract mo na sila. Sa kulay pa lang, sa itsura pa lang na structure mo, kailangan may attraction na. Make it interesting. Alright? So that's why you diversify yung posting natin. Okay? And of course, pag sa lead po, kailangan meron kang isang ginagawa kapatid para dagsain ka. You have to give SBN, no? Starbucks. Naisip ko lang kasi Starbucks. Bakit marami nagmi-meeting sa Starbucks? Because of one thing, di ba? Pati mga estudyante, sinusugod na si Starbucks. Eh. Naalala ko bago, ang tawag dito, bago po mag-pandemic, diyan ko minimit kasi mga clients ko na galing sa iba't ibang probinsya, Metro Manila, dito sa Starbucks Balanga. Alam niyo, nung mga huling chapter na ng pagko-coach ko doon, ang dami na estudyante. Because of one thing, ano meron sa Starbucks, ba't tayo nagpupunta? Eh di ba merong free Wi-Fi? Simple lang binigay ni Starbucks, libre Wi-Fi, malakas na Wi-Fi, minom kayo ng kape. Di ba? Nakuha niya tayo. Naipasok ka ni SB dun sa kanyang lugar, napa-order ka niya because of that free Wi-Fi. So magbigay ka kapatid, magbigay ka ng free information. Nakakita ka ng survey, bigay ko to, kailangan to. Nakita mo na, halimbawa, you are into investment. So nakita mo na the top 3 investment now, di lagay mo, di ba? Kasi related sa iyo eh. So you have to give information, kapatid. Magbigay ka ng updates, magbigay ka ng information. Alright? And ito po, ano ba yung sabihin? Nalimutan ko po. Hindi po, more or frequency. Okay. Dapat, dalasan mo din pag-post mo kasi para mas madalas yung pagpasok ng inquiries. Eh, minsan, pag tinignan mo yung FB mo, tinan mo yung FB mo, tinan mo yung page mo, ilang beses ka nagpo-post? Once a week? Eh, paano dadami inquiries mo? Di ba? Paano dadami ang leads mo? Sa mga may YouTube channel, di ba? Ano, pag naisip mo lang, hindi po. Sa mga may FB page, nag-create ka ng pagkadami-dami mo FB page. Ang tanong, nag-post ka ba? Frequency is the name of the game. Pag may kausap po ako na gustong magkaroon ng YouTube channel and all, alam mo sinasabi ko sa kanila. Right, so, dalasan mo po ang posting mo para mas madaming pumasok. Alright? Okay, so next po, yan. So, you can post to different platforms. So, pwede TikTok, IG, alam niyo na po yan, di ba? And, eto, last, this is very important. Okay? Differentiate yourself. Differentiate yourself po. Alimbawa po, nagbebenta ka ng pen. Paborito ko yung pen, no? Nagbebenta ka ng pen. Don't tell me, sa buong mundo, ikaw lang nagbebenta ng pen. Di ba? Ilang kayo nagbebenta ng pen? Kondo. Nagbebenta ka ng kondo. Don't tell me, ikaw lang nagbebenta ng kondo. Di ba? Ilang kayo? 100. Pero make sure you differentiate yourself. Ikaw yung pupuntahan nila. Kasi meron kakaibang attribute. Naalala ko po ibang nagme-member sa akin sa SMDC at
IMG. Madami sila nakikitang video about IMG. Ang dami din po namin nag-video about IMG. Ang dami information. Nakakalat naman yan eh. Parang SMDC. Ang dami rin mga groups sa SMDC. Pero madami po nagme-message sa akin, Doc, I want to join your team. I want to join SMDC Rockstar. I want to join IMG Rockstar. Why? Kasi I was able to differentiate myself by having the Rockstar smile. Simple lang ang kaibahan namin. Anong kaibahan? Pag tinatanong ko sila, Doc, narinig ko na yan kay mutual funds, narinig ko na pero sa'yo ko gustong magpaturo. Sa'yo ko gustong mag-join sa team. Bakit? Kasi Doc, ang ganda ng smile mo. Simple-simple. But that differentiate me from other people, from other vloggers. Nakita nyo po, dapat ikaw, sa sales, you differentiate yourself. Maybe it's also your smile, maybe your charisma. Hindi ko alam kung paano mo di-differentiate ang sarili mo. Okay? Basta isipin mo, paano ako may iba sa lahat? Para kung lahat sila bibili ng popcorn, sa akin na sila bibili. Sa dami ng nagtitinda ng popcorn sa labas. Okay? Alright, so that's the first. Leads ang kailangan natin, kapatid. Okay? So, second po, of course, after nila mag-lead, tandaan nito, lead pa lang to Kaya huwag kang mag-expect, ulitin ko pag nag-post ka, mag-join na siya. Pag nag-post ka, bibili na siya. Pag nag-post ka, mag-fill out na siya ng form. Walang ganon kasi iba yung na-expect agad. Hindi naman po sila nag-join, hindi naman po sila bumili. Leads pa lang yan First step ka pa lang, kapatid. Ba't ikaw ba agad bumili ka? Diba sa mall, ilang beses kang bumalik sa mall? Meron akong gusto subukan na long sleeves, sir, black. 3 beses pa bago ako nag-desisyon 3 beses pa akong bumalik. Okay, so inquiries po. Inquiries, eto na. So, pagpasok po, doon pa lang sila magtatanong, di ba? Pag pumasok sa ito, sabihin, how? Ito na yung mga magic question na how. Paano po? Gusto ko po, interested po ako. Anong gagawin mo? Ang number 1 rule po sa inquiry is, ito po, make your client very comfortable. Komportabling magtanong. Huwag ka masyado intimidating. Pag nasa sales ka, kailangan smile ka. Pag nasa sales ka, kailangan yung mga words mo friendly. Alam mo yung gusto niya pang magtanong, komportable. So, yun po dapat natin ginagawa. Okay? And second, dapat, you ask 3, at least maximum of 3 questions only. Inquiries pa lang Ano tanong ko, Doc? Tanong mo, OFW ba? Kung yan ang client mo. Okay? Working ba siya? May business ba siya? Depende yan sa mo. Dapat may checklist ka niyan. Kasi sa questions mo, malalaman mo kung siya ba ay possible clients ko. Alin ba, bibili, nagbebenta ka ng condo worth 30,000 a month. Alam mo na dapat, hindi lang siya basta OFW. Saang OFW siya? So, dapat kabisado mo, kapatid. By asking question, malalaman mo, eto talaga, bibili to sa akin. Eto talaga, sasama siya sa akin. So, yon, you ask questions, okay? Then, ang number 1 mo ring target, okay? Number 1 target mo sa nag-inquire is to get an appointment. Makakuha ka ng appointment. Pag nagtanong, can I have an appointment? Explain ko lang po sa inyo. Maybe po mga 30 minutes. Madidiscuss ko po sa inyo. Humingi ka muna ng appointment. Huwag mong madaliin, kapatid. Again, huwag kang mag-close sa inquiry. Nagtatanong pa lang siya, hindi pa siya bumibili. Huwag mainipin, alright? Okay? So, make sure, for example, sinabi niya, sige, ganito. Ngayon, dahil nakapagtanong ka na, ito po sa sales po, kailangan mabilis din mag-process ang brain mo. Pag nagtanong ka, nalaman mo, siya yung clients ko. Sinabi niya, isa siyang OFW. Alright? So, alam mo dapat, ano experience ng OFW? Experience nila, di ba? Gusto nila magkaroon ng online business. O experience nila, gusto talaga nila magkaroon ng investment. Yun talaga yung desire, yung desire nila. So, bigyan mo na sila ng features ng yung product na related sa needs nila, related sa kanila. Kaya alamin mo dapat kung ano yung line na pwede mo nang ipasok. Kung ipasok mo, kung pwede mo nang ipasok, kung kailan na pwedeng i-discuss ang yung product. Dapat matalino at mabilis ang pagpo-process natin, okay? Ito lang dapat ang mangyari sa inquiry, okay? Wala pa munang bentahan na magaganap. Pero again, kung mapapabilis natin, mamaya discuss ko po ito discuss natin, babalik tayo. Okay? Then, have your presentation. Most of the time, kailangan mo ng help sa presentation. For example, ang client mo, CEO. Ang client mo, business owner. Ang client mo, manager. Di ba? Siguro naman, meron kang kasama sa sales team mo na manager. Dalhin mo siya. Meron kang kasama sa sales team mo na CEO. Dalhin mo. You might need help. It's a team effort pag nasa sales ka. Sabi po kanina ni, I think napanood ko si Grant. Sino ba sa kanila?
Dami na pinapanood nito. Sabi niya, it's a team effort. Team effort natin yan, okay? So, during the presentation, you highlight what is needed by your clients. And do not choke your prospect. Baka sa dami ng information sinabi mo, di ba? Sa dami ng mga nalalaman mo, talino mo, sinabihan mo na ng marami, sobrang dami ng quotations, sobrang dami ng special features ng yung produkto, sobrang dami ng future niya sa'yo. Ang dami. Ala na siya. Gusto niya na lang sumigaw. Ayoko na. Hindi siya bibili, nainis na siya. Di ba? Ano lang tayo kapatid, small wins sa clients, okay? Pag nag-agree na siya, tuloy-tuloy ka na, ganun lang. Madetalye po to sa isang vlog na lang. Then after presentation, you can have good kung bibili na po siya. Don't forget, eto po eto sabihin ko sa inyo po, kahit may buong process ka sa ganyan, pero kung meron ka ng chance to close the deal, close it. Kahit nandito ka pa lang, napunta na sa point na meron ka ng chance, opportunity, ma-close, magbayad na siya, go for it. Kung kahit nandito ka pa lang, go for it. Go for the bag, go for it. Kung kahit nasaan ka pa dyan, kung iwag mo na hintay, umabot ka sa follow-up 4. Ito, sabi mo, F4. Hindi po. Kung masi-shorten mo ang process, the better. Kung kaya mong paikliin. Okay? So, follow-up 1, 2, 3, 4. Ang pinapakita ko lang po dito, mga kapatid, ay magpa-follow up tayo. Hindi natatapos, hindi nagbebenta after the presentation. Good kung bibili na yan after the presentation. Okay? Then, you're going to close the deal. Then, anong gagawin ko after closing the deal? Celebrate. Di ba? So, nagpa-follow up tayo kapatid. Okay? Follow up 1, 2, 3, and 4. Okay? Then, close the deal. So, sabi ko nga, after you close the deal, celebrate. Mag-celebrate tayo. Okay? Mag-coffee ka, di ba? Lagay mo sa FB. Congratulations to our second client, to our first client, something like that. Okay? Alright? So, this is how it works. Paano ka makabenta. Okay? Reminder lang, sa goal natin ang goal natin, ang unang goal mo, balikan po natin to, ang unang goal mo to get more leads. Okay? Then, shorten the process. Ulitin ko, kung bumili dito pa lang, congratulations. Alright? And, to give full picture of your products. Eto, wag mo kalimutan. Kahit halimbawa, Dok, dito bumili na siya eh. Kahit dyan pa lang bumili na siya, explain mo pa rin. Huwag ka masyado ma-excite. Sabi mo, magbabayad na ako. Yes, ma'am, thank you. Ito na po yung magbayad ka na po. But let me explain this first. Explain mo na, di ba? Kasi maganda maintindihan niya din yung produkto mo, maintindihan yung services mo. Okay? Para yung client naman, naunawaan niya yung kabuuan. Para wala siya maraming questions, sabi niya, hindi mo kasi in-explain eh. Hindi mo naman sinabi. Hindi po kung ano yung procedure mo, gawin natin. Okay? Alright, so usapang sales. So, okay, so sana nakatulong tayo. Again, ulitin natin. Ito po ang first procedure bago ka mapunta dito. It's a process. Alright? Okay? Okay, so sa lahat ng mga team leaders, Doc, may team ako, tulungan mo ako sa sales. So, I can help you. PM ka lang po sa akin. Okay? Ito po ang aking personal FB. Maraming salamat and please share this video sa lahat ng maibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go. Thank you po. Pawis po ako.